Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, nung nakarang araw po, nag-file po ng indirect contempt sila Atty. Topacio dun sa mga taong tumutulik sa o sabihin natin naglabas ng mga libelous statement. Libelous po ay mga papanira na statement. So, kasi nga dahil nga dun sa ruling ng impeachment dito sa Supreme Court, marami po talagang hindi nagustuhan yung naging desisyon po ng Supreme Court. Kaya po yung mga, especially yung mga nag-file po ng impeachment, talagang hindi nila matanggap yung naging resulta ng judgment ng impeachment ng Supreme Court, kung ano-ano po yung mga inakusa po nila sa Supreme Court. At hindi po yan nagustuhan ng mga abogado katulad ni Atty. Topacio, kaya nag-file sila ng indirect contempt sa mga personalidad tulad nitong congressman na to, si Percival. Sinampahan niya ng reklamo ng indirect contempt si Larry Gadon tsaka si Haydarian. Pero ito po, panoorin po natin itong mga naging reaksyon ng mga taong sinampahan nga ng indirect contempt nila Atty. Topacio. So ito panoorin po natin. Obvious na modus ito ng mga Duterte para patahimikin ang kanilang mga kritiko. So, doon pala, umpisa na agad, di ba? Na tinuturo agad nila ang nasa likod ng pagbasura ng impeachment, ang mga Duterte. Unang-una, wala na po sa pwesto ang mga Duterte. Ang nakaupo ngayong presidente, si Bongbong Marcos. So, paano may impluensyahan ni Pangulong Duterte o ng mga Duterte yung Supreme Court, kahit sabihin mong ano yan, appointee niya, yung karamihan dyan sa Supreme Court, kaso unanimous decision. So kahit hindi si Duterte ang nag-appoint, naniniwala na unconstitutional po talaga yung impeachment. Kanila pong binibiktima ng legal harassment para tumigil magsalita tungkol sa katiwalian, pangulimbat at pag-aabuso nila sa kapangyarihan. Lumang kwento na po ito. Wala na bang bagong strategy? Napaka-ironic na makasuhan ng indirect contempt ng mga ito na alam naman natin sa kanilang record sa presinto, wala namang respeto sa rule of law. Manalamin po sila. Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangulimbat sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Ako, mag-iingat ka sa mga pinapanalangin mo, ha? Baka magkatotoo yan, mag-iiyak ka. Ikaw mismo ang humihingi na makasuhan ka ng indirect contempt. Imbis na, alam mo yun, imbis na mag-apology ka na lang, tulad ng ginawa ni Laila de Lima, di ba? Supposedly, dapat kasama si de Lima sa mga kakasuhan ng indirect contempt. Pero dahil nga nag-apology na siya sa Supreme Court, nagbago yung pananaw o yung pag-iisip nila Atty. Topacio. Pero ito, naninindigan siya sa mga sinabi niya na ano daw, cuddler daw po ng corrupt official itong Supreme Court. Yung kasi yung naging naging batayan. Yun yung naging isa sa mga reason kung bakit sinampahan ng indirect contempt to, kasi nga inakusahan niya yung Supreme Court na cuddler daw ng mga corrupt official. Kung ito po ang halaga at bayad po sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, carry naman. Kasi sa dulo, ang mahalaga, manindigan para sa taong bayan. Kaya huwag kang magreklamo kapag na-issuean ka ng indirect contempt ng Supreme Court. Kasi ginusto mo rin naman yan eh. Diba? Meron ka pang pagkakataon mag-apology pero naninindigan ka na yung sa sinabi mo hindi mo binabawi, talagang hintayin natin kung ano yung magiging hatol dyan ng Supreme Court. Isa po ako sa mga nag-iintay po na sana po panigan ng Supreme Court yung kasong indirect contempt, kasi Supreme Court na yan eh. Diba? Nasa gobyerno ka, although makakaliwa ka, dapat sundin natin yung rule of law. Kung ano yung hinatol ng Supreme Court, whether pabor yan o hindi, tanggapin natin.
Dahil sila na yung kataas-taasang hukuman eh. So, magantay tayo kung ano yung mangyayari dyan. So ito, si Larry Gadon naman, ito yung naging reaksyon niya nung nalaman niya na sinampahan siya ng kanyang kaibigan, si Atty. Topacio, ng kasong indirect contempt. Ang nakakatawa lang kasi rito kay Larry Gadon, dati tong abogado. So, dapat alam niya kung paano i-handle yung sitwasyon, kung paano niya. Kumbaga, ano man nung mangyari sa naging hatol ng Supreme Court, dapat niya tanggapin kasi dati siyang abogado. Although ngayon, na-disbar siya dahil nga sa, hindi natin alam sa kabubuhan niya, bakit siya na-disbar. Tapos, ikukumpara niya yung sarili niya kay Pisara. So, eto, panoorin po natin ano yung naging reaction ni Larry Gadon. Hindi natin matatawag ng abogado kasi nga na-disbar na eh. Larry Gadon na lang. Doon sa naging pasya ni yung kaibigan niya si Atty. Topacio na sampahan siya ng indirect contempt. Kasong ulol daw. O, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo? Ayan, sabi niya ha, nagtatanong lang daw siya sa Supreme Court tungkol dun sa nangyaring ruling ng pagbasura sa impeachment. Tandaan niyo po sinabi niya, nagtatanong lang daw siya. Mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. So, mga asong tanga at bobo lang daw yung mga kumakampi na sa ninanakawan na raw, pinagtatanggol pa raw yung nagnanakaw. Kamusta naman kaya yung flood control project? Kamusta naman kaya yung estate tax ng Pangulo natin na supposedly dapat bayaran na yan dahil final and executory na yan galing sa Supreme Court pero hanggang ngayon hindi pa rin binabayaran. Anong tawag mo doon, Larry Gadon? Sa hindi pa nagbabayad, supposedly pera na dapat ang taong bayan yan. At the same time, yung pinsan ng presidente natin na may hawak ng pondo ng Pilipinas. Anyari sa flood control? Hindi ba pagnanakaw ang ginagawa ng mga mambabatas natin tungkol dun sa flood control project na hanggang ngayon binabaha pa rin po natin? Sabi nga ng presidente, di ba, mahiya naman kayo. Kahit kasalanan din naman niya, parte siya ng kapalpakan dahil siya yung executive eh. Part siya ng yung DPWH, under na executive yan eh. Pero anong nangyari? Ninanakawan pa rin yung pera ng taong bayan. Pero pinagtatanggol pa rin ng mga tangang tanso. Kabilang ka na rin doon, di ba? Pinagtatanggol mo pa si BBM. So anong tawag doon? Larry Gadon. Saan napunta yung confidential funds na winaldas ni Sara? Di ba? Hindi niya maipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 625 million, daan-daang milyon na mga confidential funds na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan at mayroon pang more or less mga 900 na mga pangalan na mga peke na mga walang birth certificates na in-issue ang PSA at tingnan nyo hinahanapan nila ng birth certificate yung mga tumanggap ng confidential funds ni Pisara doon sa Office of the Vice President. Naturalmente walang apelyido yun kasi nga mga alias yun. Kaya naglalagay ng alias kasi ayaw nilang ma-identify at ayaw nilang malagay sa alanganin yung kanilang mga buhay dahil yung ngayong isinuwalat nila o yung ibinigay nilang information is confidential. Natural, kahit naman sinong tao na magbibigay ng confidential na information, siyempre hindi yan papayag na pipirma at ilalagay niya yung buong pangalan niya. Yung tunay na pangalan siyempre matitrace siya at malalagay sa alanganin yung buhay ng kanyang pamilya. Hindi lang buhay niya, pati pamilya niya. Di ba? Sa simpleng di ba? Sa simpleng lugar lang, halimbawa sa isang barangay, di ba? Kapag nagbigay ka ng tip sa kinauukulan, sasabihin mo ba na nanggaling sa'yo? Siyempre itatanggi mo, di ba? So, talagang kailangan confidential dahil nga sa Kaya ang hirap intindihin, ba't hindi maget yun ni Larry Gadon, hindi niya magets na kailangan
hindi ka magbibigay ng, kasi confidential funds eh. Diba? Yung ombudsman nga, sinabihan nga niya si Franz Castro, sabi niya, kung magbibigay ka ng resibo gamit ang confidential funds, hindi na confidential yun. Kung ngayon, tapos uubligayin nila si Vice President Sara Duterte na maglabas ng resibo tungkol sa confidential funds, kabubuan talaga yun. At hindi lamang yan, saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na sasabihin nyo na kinakampihan nyo pa at magpapahukay sa libing ni late President Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido, saksakan kayo ng bobo. Ang hinahanap ko ay accountability, public accountability for public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi kasi mga tanga at mga bobo kayo. Yan si Atty. Ferde Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa, dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. O asan sila? Si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy, Alice Guo, si Teves, si Casiong, lahat yan nakakulong. O yan ay lahat ay mga abogado niya, si Ferde Topacio. O kasi maingay. Hanggang ingay lang naman. O di ba? Pero hanap buhay yan. O hindi bali na, pagbigyan na natin yung hanap buhay niya. Nag-iingay yan kasi ako sikat. Kaya tinitira niya ako para sumikat siya. Dahil siya naman ay sikat lang sa pagiging maingay. Pero walang katuturan at lahat naman ng kliyente niya na mga pinagmamalaki niya, mga nakakulong. Halata! So, sabi niya kanina, di ba, nagtatanong lang daw siya sa Supreme Court. So, bakit daw siya kakasuhan ng indirect contempt? So, ito yung naging statement niya bago siya sampahan ng kaso ng indirect contempt. Kaya na humusga kung ito ba ay nagtatanong lang siya sa Supreme Court. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. So ngayon, alam niyo na. Yan ba yung klase ng pagtatanong? Diba? So, dapat ba na masampahan ng kasong indirect contempt itong si Larry Gadon? Kayo na umusga. Pero siyempre, total, parang namersonal na si Larry Gadon, di ba? Na nag-iingay lang daw si Topacio, na saka sikat daw itong si Larry Gadon, kaya siya daw binabanatan para daw sumikat itong si Atty. Topacio. So ito naman yung naging sagot ngayon ni Topacio kasi sa bandang dulo, naghamon pa rito si Larry Gadon kay Atty. Topacio pero hindi na ito pinatulan ni Atty. Topacio. Pero ano ba yung hamon ni Larry Gadon dito kay Atty. Topacio? Panoorin po natin at panoorin niyo na rin kung ano yung naging sagot ni Atty. Topacio sa mga sinabi nito ni Larry Gadon. Sir, can we just get your reaction? Nakarating na po kay Secretary Larry Gadon na kayo po ay nag-file nga po ng contempt petition against him. Ang sabi po niya ngayon, china-challenge daw po niya kayo sa isang song and dance competition for charity. Ng kamuting kahoy, no? Maghamon, sing and dance. Diba? Para lang patunayan yung tama, sino yung may tamang argumento sa dalawa. Kasi let's assume na abogado pa rin itong si Larry Gadon. Kasi andun na rin talagang pwede mo sabihin former attorney. Diba? Alam yung batas. Pero pagtatalunan, sing and dance, anong kalokohan yung Larry Gadon? For charity, ano po ang reaction niyo po dito? Kakasa po ba kayo? He is mentally deranged. That's my reaction. Pero kayo sir, kayo po ikaw po hinahamon niya sir. Alam niyo po, kaibigan ko yung si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert yan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko. Yan, naintindihan mo na Larry Gadon. Hindi daw laughing matter yan. Kasi si Topacio, abogado.
ikaw hindi ka na abogado. Dapat kahit paano, alam mo pa rin kasi may background ka ng pagiging abogado, na disbar ka lang. Dapat alam mo pa rin kung ano yung kusang kalulugar. Kaya ginagawa lang naman daw nito Pasio yung kanyang yung pagsampa ng indirect contempt kasi part pa rin siya, officer pa rin siya ng batas, ng korte. Kaya pasensyahan daw muna. Ulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa akin. Passion natin yan, kasamang Larry. Pero sir, ano po ba specifically yung ginawa niya para nga po mawaran ito nga pong petition for contempt from you? Sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay duta ng mga Duterte. Siningil out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses niya sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka gano'n na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun hindi po natin maaaring palampasin. So, kinalulungkot ko kasamang Larry, I really had to do this. So yun, ibig sabihin, masyado rin kayong maangas. Percival, itong si Gadon, kapasyahe Darian. So tama nga naman, yung freedom of expression, may boundary yan, may limitation yan. Diba? Hindi porket hindi pumabor sa inyo yung naging hatol ng Korte Suprema, parang mag-aakusa na kayo. Tulad yan, di ba? Kaya nga binigyan ng kapangyarihan ng ating konstitusyon, ang Supreme Court, na sila yung bumalanse sa mga batas. Tapos parang dating sila pa yung nagkakamali sa batas. Medyo talagang nararapat lang. Sabi nga ni Atty. Topacio, pinagtatanggol niya lang din yung Korte Suprema. Anyway, patutunayan nyo pa naman sa korte yan kasi bibigyan pa rin naman yan ng due process. Itong 3 to. At doon na lang nila ipaliwanag sa korte kung bakit hindi sila dapat ma-cite in contempt. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.